ng mukha ninyo! Ani Rose! Mga dito! Ani Rose! Ano ba? Ani Rose, tama niya! Ay, tama na eh! Rose! Uy! Aray! Tama na! Tama na! Ano bang problema mo? Ba't galit na galit ka? Hindi niyo alam kung anong problema ko? Kitang-kita ko naman na naghahalikan kayong dalawa? Ha? Anong naghahalikan? Baka namamalikmata ka lang. Tsaka ba't ko naman gagawin yan sa asawa mo? Magbilas kami at maghipag tayo. Walang ganon. Hoy! Ano ba nangyari dito? Kinitig-titig kayo sa labas! Kuya, etong dalawang to, huling-huli, naghahalikan. Sa palabas ko lang po napapanood yun ay. Tapos mangyayari po pala sa akin. Ako si Annie Rose Braca. Ang wish ko lang malagpasan ko na ang aking pinagdaanan na panloloko nang maayos kong masuportahan ang aking anak at magulang. Marami ang nakaka-relate sa mga kwento ng pangangaliwa mula sa pelikula, telebisyon at sa totoong buhay. Pero ngayong hapon, isang kakaiba at totoong kwento ng pangangaliwa ang pinagdaanan ng isang misis at ng kanyang kuya. Dahil ang mismong nagloko sa kwento nila ay ang kanilang mga asawa. Ano nga ba ang dapat gawin kung ang nagtataksil sa inyong pamilya ay walang iba kundi ang mismong sinabayaw at hipag? Mapagmahal akong ina, pero biktima ako ng pambubugbog ng aking asawa. Pagod na ako dahil sa 5 taon naming pagsasama. Wala na siyang gustong gawin kundi ang sumiping. Lalo na kapag siya ay lasing. Kapag hindi siya napagbibigyan, agad siyang nagagalit at sinasaktan ako. Kaya pinaplano ko na talaga na makipaghiwalay sa kanya. Hoy, ano ba? Tumigil ka, tuloy mo lang. Hoy! Yan, sige pa. Ganyan dapat ang ginagawa mo so tuwing uuwi ako dito, ha? Raymond, Hal, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sabihin. Ani Rose, kung problema lang yan, ayaw kong pakinggan. Tsaka na lang. Kita mo sarap-sarap pa ng hilot mo eh. Ano ba? Ano ba problema? Ani Rose. Wala. Ano, pati ito ayaw mo? Ano problema mo? Sabihin mo may ibang lalaki, no? Wala! Sabihin mo may ibang lalaki? Wala nga! Wala naman pala eh. Mahinig ka! Ano ba? Ano ba nangyari sa'yo, anak? Binugbog ka na naman ba ni Raymond? Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo na hiwalay mo na yung walang hiya mong asawa. Pero hindi ka pa rin nakikinig sa amin eh. Tay, Nay, kawawa naman ho kasi yung mga anak namin. Kawawa! Ikaw nga yung kawawa eh! Hindi mo ba nakita yung mukha mo? Ikaw na lang laging inaabot ng bugbog ng asawa mo! Tay! Tay! Magandang umaga po. Yung demonyo mong asawa! Susunduin ko lang ho yung mag-ina ko. Ikaw? Matapos mong bugbogin yung anak ko, ang kapal naman ng mukha mong pumunta rito!
Kaya rin ho ako nagpunta po dito. Para ho humingi ng dispensya po sa inyo. Hindi ko naman ho sinasadyang masaktan si Annie Rose eh. Dala lang din ho ng kalasingan. Eh kung ikaw kaya ang bugbugin ko! Tay! Nandun! Eh, mabaga! Tay! Tay, hindi po ako pumunta dito para makipag-awat. Gusto ko makipag-ayos. Pangako ho, hindi ko na ako sasaktan ng anak niyo. Tay, Hindi ko na ako sasaktan si Annie Rose. Yan din ang sinabi mo sa amin noon. Sige ho, Nay, Tay. Annie Rose, kung gusto mo doon tayo tumira sa kuya mo. Para makasigurado ho kayong hindi ko na ho sasaktan ng anak niyo. Doon tayo tumira. Tay, Nay. Baka naman nagsasabi ho ng totoo si Raymond. At kung kinakuya ho kami titira, hindi naman ho siguro ako pababayaan ni kuya. Sige, kakausapin ko ang kuya mo, Annie Rose. Total, nung mga bata pa kayo, alam ko magkasanggana kayo nun. Sasabihan ko siya na alalayan ka. Gaya nung dati, nung ginagawa niya sa'yo. Opo, Tay. Salamat po. Naisip ko rin po na mas mainam na magsama po kami kasi po baka kasama ko po yung kuya ko, kasama ko po siya, tapos yung nipag ko, tulong-tulungan po naman kami. Eto na. Kuya Barson! Ate Bianca, ay! Bayaw! Ano naman dito na kayo titira? Oo nga eh. Ako, kumusta na? Lolo, basa ako, basa Yun, ako. oh. nga. Lolo. Ay, nako. Kuya, salamat ha, kasi laking tulong to sa amin. Lalong-lalo na makakatipid kami nito sa renta. Tsaka mapapatunayan ko na rin sa magulang nyo na hindi ko nasasaktan at aawain si Annie Rose. Ganun ba? Naku, ganun naman talaga pag mag-asawa. Paminsan-minsan nag-aaway. Tulad namin to ni Barson. Pero sa huli, kakaayos rin naman. Saka, pagkatapos ng lahat ng yun, mas masarap yung lambingan natin. Tara, pakita ko na yung kwarto nyo. Yung dingding medyo manipis lang, kaya medyo magkadinigan tayo pa nag-uusap. Paano yung kahit bulong maririnig? Kahit ano rinig. Tara na! Tayo bayaw eh. Sige na, sige na. Sige, sige. Hindi mo tulong? Hindi, okay na. Ako na bahala. Raymond, pwede mo ba akong tulungan na isampay itong ano? Ay, sorry, nabasa ka na. Hindi, okay lang. Maliligo naman na ako eh. Sige, ako na bahala. Salamat. Sige. Pakisampay na lang dyan. Dito, no? Oo. Sige, Sige, salamat. pasok na rin ako. Pwede ba akong makahingi ng ketchup? Nagkulang kasi yung pantimpla ko sa barbecue eh. Sige, kunin mo lang doon. Malapit sa kusina. Pasok ka lang. Sige. Ito ba? Mukhang bago pa eh. Yan? Pwede. Mahal, pakitulungan naman ako dito sa mga pinamalengke ko. Mahal. Oh, Ate Bianca, nandito ka pala? Hindi, humingi lang siya ng ketchup. Kaya yan. Oo, kasi nagkulang ako ng timpla para sa barbecue. At ganun ba? Eh, sa'yo na yan. Nakabili naman ako ng bago. Salamat. Pwede na lang. Salamat. Ingat. Sige nga. Bakit may pala ka sa leeg mo? Pula? Oo. Baka insekto lang, mahal. Katinga eh. Daming insekto sa bahay na to.
Sakto, kakabili ko lang din ng mga insecticides para sa mga insekto. Galing mo talaga. Uy, Annie Rose! Oh, malapit na maluto yung banana Q. At mainit-init pa. Bumili ka na. Gaya ng bagong chismis na hindi mo dapat mamiss. Pieces. Berna! Nga mo, mapigilan. Talaga. Ano ba to? Berna, ikaw na nga magsabi. Ayoko nga, ikaw na lang, Aya. Ano ba talaga to? Sabihin niyo na. Annie Rose, iniisip ko pa kasi kung paano ko umpisahan yung yung chismis. Ano ba talaga to, ha? Wait. Annie Rose, wag ka sana mabibigla, Pero ano mo ba, dumaan ako sa inyo ng madaling araw. Nakita ko yung asawa mo, si Raymond. At saka yung hipag mong si Bianca. Naghahalikan sa labas ng bahay. At ito pa, ha? Kumapit ka na. Nakita ko rin sila. Sa may motel, dun sa may bayan. Pero, nasa sa'yo naman yun kung maniniwala ka sa amin o hindi. Diyos ko, kung totoo man to. Niloloko niya kami ng kuya ko. Alamin ko totoo. Naghahawak kamay nga po sila. Tapos nagsasapanan na. Tapos parang naglalandian na po sila sa labas. Ako na lang po talaga ang hindi nakakakita tsaka yung kuya ko. Raymond, tapos na ako maligo. Mag-break ka muna dyan. Pwede naman mamaya ako nang gawin niyang washing machine Ikaw muna kasi kasuhin ko. Ang kakapal ng mukha ninyo! Annie Rose! Mga dito! Annie Rose! Ano ba? Annie Rose, tama na! Ay, tama na! Uy! Aray! Tama na! Tama na! Ano bang problema mo? Ba't galit na galit ka? Hindi niyo alam kung anong problema ko? Kitang-kita ko naman na naghahalikan kayong dalawa? Ha? Anong naghahalikan? Baka namamalikmata ka lang. Tsaka ba't ko naman gagawin yan sa asawa mo? Magpilas kami at maghipag tayo. Walang ganon. Hoy, ano ba nangyayari dito? Kinitig-titig kayo sa labas. Kuya, etong dalawang to, huling-huli, naghahalikan. Hindi totoo yan. Oo ba? Hindi. Anong hindi? Ikitang-kita ko kayo, papasok kayo ng kwarto. Nakita mo, nagalikan kami? Nakita mo? Bakit ka naman gagawin kay Bianca yun? Asawa yun ang kapatid mo Mataas ang respeto ko sa bayaw ko. Hindi ko gagawin yun. Nakalimutan lang na maksigawin ni Barson kaninang umaga. Naligo ko tapos iniwan ko na si Raymond. Yun. Papalusot pa talaga kayo? Di mo nagpapalusot. Ba't may mga gamit akong dala? O kung hindi ko ginawa yun, ano yan? Ikaw ha? Bakit ka nakahubad ng ganyan ha? Annie Rose, tignan mo naman, napakainit dito. Paano kung magagawa ako nakadamit? Hindi baka ma-heat stroke pa ako lalo. Magbibihis sana ako nakita ko hindi pa tapos si Raymond. Pwede ba wag kang gumawa ng kwento? Sinungaling ka. Kuya, maniwala ka sa akin Magkapatid tayo. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Annie Rose, paniniwalaan kita dahil kapatid kita. Pero, asawa ko na pinagbibintangan mo. Pwede bang magpahinga muna tayo? Pumasok ka muna tayo. Tara na. Annie Rose, napakamalisyosa mo naman. Ikawan mo ako. Kapal ang mukha mo. Wala naman ganun, naniwala ka sa akin. Sa palabas ko lang po napapanood yun Tapos mangyayari po pala sa akin.
Sarap talaga na may kayakap habang bumabagyo, no? Hindi tuloy natin nararamdaman ng lamig. Buti na lang umalis yung magkapatid. Tagal nating di nagkita. Namiss mo ba ako? Ito, buksan mo. Saan? Buksan mo. Bilisan mo. Na! Wala rin sila sa kabilang bahay. Buti na lang kaya, kuya, sumama ka sa plano kong to. Gusto ko kasi malaman. Gusto ko makita ng sarili kong mata kung totoo talaga yung nangyayari. Ang sinabi ko kay Raymond, nagpahilot ako. Kaya ang alam niya, mamaya pa ako uwi. Ikaw, kuya, anong sinabi mo? Nagpaalam ako sa trabaho. Tapos tumambay ako dun sa may tindahan. Antay-antay ako bago bumalik ng bahay. Hindi nila alam nandito tayo ngayon. Maayos pa to kanina nung iwan ko, Panigurado akong ginamit na nila to, kuya. Sigurado ako nandito sila. Hindi kaya nakaalis na? Hindi kaya nagmotel? Annie Rose, ano naman gagawin ko? Totoo nangyayari to. Kuya, baka sila na yun. Tara. Punta natin. Patay tayo dyan. Nakala ko pumasok na asawa mo. Ito, nagpaalam na sa'yo si Annie Rose. Hindi ko alam ba't sila bumalik sa bahay. Amis na tayo. Makakauwi pa tayo. Sige na. Mga hayop kayo! Ang mukha niyo! Ikaw isa ko! Buti nga sa'yo! Irarapat sa'yo! Mangago ko ng asawa! Sampal mo po! Bubog mo po! Ayan, ganyan! Matulong! Dami naman pong babae, dami pong lalaki. Kaya hindi ko po naisip na hipag ko tapos yung asawa ko na magkakarelasyon. Napakasakit nitong nangyari. Napakawalang yan ng mga asawa ninyo. Nay, ang mahalaga ho, hiwalay na ho kami sa mga asawa namin. Annie Rose, maraming salamat. Dahil sa'yo namulot ako sa samaan ni Bianca yung ginagawa niya sa atin. Alam ko nung una kung magbabantay. Ikaw pa yung nagbantay sa atin. Kasama tayo. Kuya, salamat din ha. Kasi pinaniwalaan mo ko. Mga anak, sa lahat ng mga masasamang nangyari sa inyo, isa lang sana ang nais ko na sana makaahon na kayo. Tay, hayaan niyo't magsusumikap ako makapagtrabaho ulit. At kahit ano man ho yung pagdaanan namin, kakayanan ko ho yun para sa mga anak ko. Pagtutulungan namin umahon, Nay, Tay. Magkasama naman kami ng kapatid ko. Naku, sigurado ka, kuya, ha? Wala kang sinabi kay tatay, ah. Tingin ko naman. Hindi naman ako nadulas. Nando! Tay! Tay!
Mas huwag na makina sa loob! Hingi lang po ako ng tulong! Ang tatay niyo! Hindi pa lumalabas! Sigurado nasa loob pa yun! Papasukin ko si tatay! Tumawag na Sige, sige! Samahan na kita, kuya. Tara. Bang Nando! Tol! Tol! Siyempre, nandito! Tol! Bang Nando! Tol! Kevin! Kevin! Dapat Mang Nando! Tay, Kevin! Kaya mo yan, tay. Hindi magiging okay rin noon lahat. Ayan, kaya. O, sige na po. Pinakakatan po namin. Tay. Ingatan ho. Isa na naman tong pagsubok. Pero kakayanin namin bilang pamilya. Ayos ka lang ba dyan? Oo. Kaya ko to. Ano ulam mo ngayon? Yung dati pa rin, yung tira-tira ng mga anak ko. Teka, nasan yung kutsara tinito? Chatedor? Oo, naiwan ko Ito. ata. Dadala na ako ng extra kasi alam ko, lagi mo nakakalimutan magdala. Kaya na. Oh, salamat. Pasensya ka na. Patong mo dito. Ay, alam mo na, mahirap maging mag-isang ina. Pati nga kutsara tinidor, nakakalimutan ko na. Pasensya na, ha? Salamat na alala mo ko. Tagal ba naman natin dito sa construction? Palagay at gumana ang loob ko sa'yo. At sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Alalayan ka sa buhay. Efren, pasensya na pero hindi pa ata ako ready magmahal ulit. Makakapaghintay naman ako. Desidido na si Annie Rose. Nakalimutan ang madilim na nakaraan at magsimula muli. Para sa mga anak at magulang niya. Ay, Annie Rose. Hi, Nay, Tay. Welcome po sa Wish Ko Lang. Buti nakarating kayo sa amin. Kamusta kayo? Kamusta biyahe? Okay naman. Okay naman. Naku, Annie Rose, meron kaming sorpresa para sa inyo. Una na ang mga home appliances na ito para sa unti-unting pag-aayos ni Annie Rose ng kanilang tirahan. Papasalamat po kami kasi ngayon lang po kami magkakaroon talaga pati po ng washing. Isang frozen meat product business bilang panimulang negosyo kay Annie Rose. Sobrang saya. Masaya lang po. At ang electric bicycle na ito na pwedeng magamit pang deliver ng kanyang mga paninda. Isinama na rin namin ang pamilya para ipatingin sa isang espesyalista ang iniindang karamdaman ng kanyang ama. Hello, Fernando. Nice to meet you, no? Dr. Lucero po ako, Dr. Shoko. Mga plastic surgeon po kami. Sabay mo sila. Sabay. So ito, nahihirapan umakyat. Oo.
So meron lang pong masakit dito. Okay. Yung sugat niya is may chronic wound na sunog na naging keloid and scar na. So ang problem with that is matigas ang mga keloid and scar. Yung contracture po na yun, may peklat po sa loob na nag-form. Yun po yung tumigas, kaya limitado po yung pag-angat ng kanyang right arm. Yun na po yung pinaka-main concern ni Mr. Fernando. Release of contracture. Other than that, yung management ng ibang pang peklat. Yung balat lang po na matigas na area, kung pwede natin i-moisturize kasi nga once na nag-dry out po ang peklat. Yun lang po ang kailangan natin gawin to help Mr. Fernando. Masaya po ako kasi nalaman ko pong may solusyon pa po pala sa sunog ng papa ko sa katawan na makakapag-ginhawa pa po sa trabaho niya. Maraming salamat, ma'am. At syempre, ang tulong pinansyal mula sa aming programa. Ayan ho, saan niyo ho gagamitin ito? Dagdag negosyo, ma'am. Laking tulong po talaga sa amin ng sobra. Thank you po talaga. Sana ay maging aral ang kwento natin ngayong hapon na walang pinipili ang tukso. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Pero ang tukso, gaano man kalakas, ay walang masisirang relasyon o pamilya kung hindi tayo magpapadala at kung mananaig lagi sa ating mga puso ang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay at pagpapahalaga sa tiwalang ibinibigay nila sa atin. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.